Video tayo ng malupit. Harness, putik. Binalata namin yung sa R1 ko eh. Kasi nagka-problema kami dito sa harness nung ginawa namin R6. Kasi nga yung speed hindi gumana eh. Gumagana naman to dati. Hindi ko sure kung ano nangyari. Kaya to, checking lang. Kali kinuha ko yung ano, hanapan na, kinukuha na namin ng parameters tong R1. Kaya para makita nyo rin kung paano yung ano, kung paano namin chinecheck. Kasi baka mayroon sa inyo nag-check sa bahay-bahay nyo. Maganda sana kung English eh, kasi maraming nagdi-DIY na taga ibang bansa eh. Matulungan din natin yung mga yun. Ano, hindi mo siya ma-check pala ng ano, ng itatap mo lang ng kapirasong bakal o ano. Kailangan kasi yung sensor kasi nakatapat sa gear mismo yan. So yung kina-count niya na pagkat ng magnetic flux o magnetic field, etong mga to yung tawag dito sa dulo ng gear, yung dulo ng gear, no? So medyo maraming beses siyang iikot, maraming beses siyang magkakat. Hindi kaya nung isang pirasong bakal lang na tinatap. Kaya ginawa namin tong setup na to para makita din, makita yung ano, kung gumagana siya. Tapos para makuha na ng parameters yung linya to. Yung race namin, binalitan namin lahat para makita. Kasi sa harness na makukuha sa internet o sa Google, hindi makita dun eh, medyo mahirap eh. Tapos yung parameters wala rin dun eh. Eto, trace namin yun kung paano kung ano yung nawawalang linya. Kung ano yung nawawala, bibigyan lang namin. Tapos test ulit. Ang gagawin ko naman, itong crankcase ko, yung transmission, yun naman lilipat dito para makita kung gagana yung speed. Kasi pag yun, gumana na yung speed, i-exit na namin to, yung lumang CDI. Kasi nga may problema to eh. Hindi maitono eh. Hindi maitono yung carb dahil dito. Kaya ako nag-adapt ng bagong CDI. Yun, nandun na. Yun, makakatulong yan. Promise ko yan sa inyo, makakatulong yan ganyan. Kasi talagang gamit na gamit namin yung ganong CDI. Basta maayos yung charging syempre. Kasi pagka negative yung charging yun, masira lang din yun. Sikasuyin lang muna namin to. Eto na. Ito kaya kaya nagbibideo rin ako para sa mga ganito. Para ito, ang kinabit ko ngayon dito sa harness na ginawa namin, yung sensor ko at saka yung crankcase ko mismo sa R1. Ayan, papakita ko. Iikot ko to. Iikot mo rin. Hindi ata tinatamaan. Wala, dito naman. Yun, di ba? Nung kinabit yung sa kanya, yung sensor niya, ay gumana, putik. Kaya tusok mo nga doon, tapos tingnan natin kung ayaw gumana nung speed. So may problema yung sensor na ito. Ito kailangan medyo mabilis din. Ikaw nga doon mag-video nun. Wala talaga eh. Pagod na ako, wala pa. Subukan natin yung sensor ko, ilagay natin doon. Ay po, hindi pwede no. Yung sensor niya ilagay dito. Ayun, gano'n na lang. Ayun, subukan natin. Ayun, na-approve na nga namin. Putik, sira yung sensor. Ang putik na yan. Nagbalat-balat pa kami. Ang problema pala yung sensor mismo, sira. Bali ginawa ko, hindi naman pala kailangan na yung CDI. Pasensya na rin, hindi ko rin naman kasi kabisado yan. No? Hindi ko alam yung pin configuration talaga nung CDI na, lalo iba-iba yung model ng R6. Merong dalawang socket, merong ganyan, merong malaki, merong maiksi. Hindi ko rin kabisado.
Bali yun, nung tinrace ko yung sa R1 ko, ito. Discover ko na hindi mo na kailangan to. Kailangan mo lang yung supply. Ayan, tulad yan. Binabypass namin yan. Diretso yan ng gauge, yung dalawang linya, tapos yung isa naka-ground. Tapos yun, pagka tinesting mo dito, ikutin mo to, yun, gumagana dun. Pero pagka yung dito na sa sensor niya, walang hindi gumagana yung speed. Kaya yun, na-discover namin na sira yung sensor. Putik. Wala tayong pamalit nun. Tarangis yan. Magkaiba kasi ito eh. Magkaiba ng haba itong sensor pala ng R1 tsaka R6. Although pareho sila ng sakit at tsaka ng kulay, pati kulay pareho. Magkaiba sila ng haba nito. Madudukot ba yan? Pakita natin na magkaiba. Kaya hindi ko rin pwedeng ipaggamit sa kanya to eh. Kasi magkaiba nga ng haba. Pareho sila ng diameter. Pareho sila ng diameter. Ano? Kita ba yan? Tapat mo dito. Yan. Pero yung haba, layo. Sobrang layo diferensya. No? Ano yan? Layo eh. Negative. Ayan, paano pa tayo na sensor? Pagod. Super pagod ah. Ayun nga pala, yung sensor, yung speed sensor, kailangan namin bilan muna. Kasi wala, hindi talaga gumagana eh. Tapos yung CDI niya, in-exit na namin yung luma. Bale, numipis na yung wire kasi ang nakalagay na lang dyan yung bagong CDI. Yun lang yung babalik pa to para doon sa speed sensor. Kaya makahanap muna nun. Tsaka back job nga pala namin yung yung may nasunog na linya eh. Nasunog yung linya dahil doon sa busina. Yung busina kasi sa ilalim, tapos yung terminal niya nakaganon. Sa ibabaw naman dumaan yung wire. Kumakaskas pala doon yung wire. Kaya ginawa, nilipat na lang yung wire para yung kasi wala, nandun talaga nakapwesto yung yung busina eh. Nakaangat na ganun. Tapos bukod dun, meron namang sleeve yun. Kaso yung sleeve nahubad kasi nga nakakaskas ng wire, nahubad niya yung sleeve ng yung protection ng terminal. Ayun, nasunog tuloy yung linya, putik. Back job yun. Tumatanggap kami noon, no? Back job. No? Tsaka tumatanggap kami pagkakamali, no? Diba? Kasi learning pa rin yan eh. Maigi pa rin natuto tayo kahit medyo may edad na. Hindi tayo na-stuck sa mga ha? Tip ko yan, ha? Mag-aral tayo pa rin. Huwag tayong masyadong mahusay. Masyadong galingan. Masyadong galingan. Hanep.